Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel at meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Kotseros. Ay, hindi na pala, iba na pala ang ating Facebook page. Meron po tayong Facebook page, ang pangalan ay Pinasabat mga kababayan with Coach Jarrett. Puntahan niyo po yan para makita niyo po ang mga iba't ibang ginagawa natin, yung mga iba't ibang balita dito po sa Pilipinas. At meron din po tayong YouTube channel, yung second YouTube channel natin, yung Pinasabat YouTube channel. And wag niyo rin kakalimutan na suportahan ang ating live stream sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko every Saturday 8:30 PM sa 738 sa AM band, Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa GMA Affordable. So, ayun mga kababayan, wag niyo kakalimutan na panoorin tayo diyan sa sa Pinasabat. Every Saturday, 8:30 PM sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so mga kababayan, ito na po ang ating bagong topic dito po sa video na ito. This is not a live stream but a recorded video dahil marami ho tayong ginagawa. But anyway, ito na nga mga kababayan. Meron pong I don't want to say fake news kasi hindi naman siya fake news. But meron nung bagong drama, bagong propaganda, ikinakalat po ngayon ang mga DDS. Lalo-lalo na po sa partido ni Chavit Singson. Nabasa ko lang ho itong balita na ito at inisip ko, why not let's make something out of this? Ito kasi ang Chabe ni Chavit. Chabi ni Chavit. Ito kasi ang sabi ni Chavit Singson kahapon. Ito ho mga babayan. Sabi niya, ayon sa balita, galit ang tao, sabi ni Chavit. Pinagbibitiw si PBBM para hindi magaya sa magulang. Oo. Mga babayan, this is not the first time na narinig po natin dito kay Chavit Singson na pinapababa niya sa posisyon si President Bongbong Marcos. So, bakit hindi na lang ito why not? The best option is manahimik ka na lang, Chavit. Diba? Bakit hindi na lang manahimik ito si Chavit Singson? Chavit, matanda ka na. Bilyonaryo ka na, marami ka nang nanakaw at wala ka sa posisyon para turuan kami, para lecturean kami tungkol sa pangungurakot. Oo, dahil ikaw mismo kurakot ka. Di ba? Alam naman natin na sa mga proyekto pa lang, sa mga rig bidding nanalo itong si Chavit Singson ng bilyon-bilyong piso. But anyway, ito kasi sabi niya. Ito ay sabi sa balita mga babayan. Nagbigay ng suhestyon si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa dapat gawin sa gitna ng talamak na korupsyon sa ilalim ng administrasyon ito, quote-unquote. Sabi daw sa latest episode ng The Big Story ng One News PH, hinimok ni Singson na magbitiw na sa posisyon si Marcos Jr. para hindi matulad sa tatay nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na pinatalsik ng taong bayan sa pamamagitan ng people power. Ito yata yung sinasabi nila na gagawin nila sa November 16, 17 at 18. Kasama ng Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus Christ, KOJC at ang Jesus is Lord Movement o JIL. Good luck. Good luck, sa totoo lang. Oo. Kasi maski dun sa loob ng grupo ng JIL, maski sa loob ng grupo ng Iglesia ni Cristo, may mga Marcos supporters eh. Pero syempre sa INC, hindi natin kahit Marcos supporters sila, sasama sila sa rally dahil yun ang inutos ng simbahan. But anyway, you know who you are at meron ho kayong sariling konsensya, may sarili ho kayong pag-iisip. So pwede ho kayong mag-decide para sa sarili nyo. Totoo ho yan.
Ito ang sinabi naman ni Chubby Singson. Ang suggestion ko nga, kung magre-resign si BBM, mas maganda para hindi siya paalisin ng tao kagaya ng nangyayari sa mga parents niya, sabi niya. Dagdag pa niya, mas maganda, mas honorable kung mag-resign. Galit ang tao sa sobrang galit niyan, hindi natin alam ang mangyayari. Alam nyo mga kababayan, it is a misnomer para sabi. Misnomer ibig sabihin na maling pag-attribute. Oo. O maling pagsisi. Siguro yun ang pinakamagandang ano nun. Pinakamagandang explanation. Malihong sabihin na nagagalit ang taong bayan kay PBBM. Dahil alam naman natin ang survey na sinabi na 80% or 83% if I'm not mistaken, 83% ng mga Pilipino ay gusto yung ginagawa ni PBBM dito sa flood control. Marami yung Pilipino ang gusto yung wait lang hanapin ko wait. Para lang masabi ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko. Oo. Wait lang wait. Ayan 83% mga kababayan. 83% ng mga Pilipino as of October 2025 ang nagsasabi na nagustuhan nila ang ginawa ni PBBM dito sa sa flood control. Oo, eto 'yun Ayan Yan. Puntahan natin. Ito na lang balita mas maganda. Pero wait, bago natin puntahan 'yan. So, eto na nga So maliho sabihin na nagagalit ang Pilipino kay Bongbong Marcos. Actually, magpapaita pa ako ng isa pa. Isa pang tao na gustong pag-resignin si PBBM. Ito si Jimmy Bondok. Oo, si Let Me Be the One. Let me be the one to break it up. Oo, sabi niya, Ginoong Pangulo, suntok sa buwan, ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais naming hilingin. Kung bumitaw kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Kapag nag-resign si PBBM, titigil talaga kayo. Kayo nila Chabit. Titigil ka, tatahimik ka. Bakit? Siyempre, uupo si Sarang Presidente. Tatahimik talaga kayo. Sira ulo pala to si Jimmy Bondok Natural. Di ba gusto nyong iupo si Sara Duterte? Kasi kayo yung umpisa, punot dulo ng gulong to. Kayo lang naman ang magulo Kayo mga Duterte supporter. Oo, kayo lang ang magulo. Hindi kami nagkakagulo. Kayo lang. Kayo lang ang magulo dito, kayo mga Duterte supporter. In fact, kung tatahimik kayo, walang problema. Kung mananahimik kayong lahat, kung ititigil nyo yung mga parali-rally nyo na nagpupumilit kayo na magkaroon ng people power na hindi kayo sinasakyan ng taong bayan, dahil ayaw kayong sakyan ng taong bayan, guys. Ayaw kayong sakyan ng taong bayan. Kayo lang mga DDS at mga binayaran ng mga Duterte ang nakakaintindihan. Pero ang majority ng Pilipino ayaw sa inyo. Tira nyo mga kababayan, lilipas ang November 16, 17, 18, after nung 3 days na yon, si PBBM pa rin ang presidente. Legit. No joke. No joke. No joke. No joke. Si PBBM pa rin ang presidente. Alam niyo kung bakit? At ito ay sasabihin natin kay Jimmy Bondok, dito kay Chavit Singson, at sa lahat ng DDS na makakarinig nitong video na to. Ito sasabihin ko sa inyo. Walang galit ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Kayo lang ang galit. Bakit? Kasi dinala yung tatay digong nyo dyan sa dahig. Ipinakulong niya kasi mamamatay tao si Rodrigo Duterte. Pero ang Pilipino, hindi siya nagagalit. Hindi nagagalit kay PBBM. Oo. Sabi po ng survey yan. Majority of Filipinos support PBBM's anti-corruption campaign. No joke. No joke yan. Oo, ito Babasahin ko sa inyo para sobrang sakit
at marinig nyo kung ano ang totoong boses ng taong bayan pagdating sa galit sa flood control. Amid an ongoing investigation into the ghost and anomalous flood control projects that also unearthed lapses in government public works, the citizenry is closely monitoring the developments behind the pressing national concern. This is reflected in the results of the Tugon ng Masa survey on the probe into corruption in government infrastructure projects held by Okta Research from September 25 to 30. Ano pong sabi ng sa survey? This survey notes 83% of respondents favoring the chief executive's decision to publicly expose corruption in government flood control projects, echoing the public's call for greater transparency and accountability in the management and utilization of public funds. Ito, 83%. Maski Mindanao, umagre kay PBBM dyan. Ay, ito yung tanong sa Tagalog. Ayan. Gaano kayo sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa desisyon ng Pangulo na isapubliko, malinaw ha, desisyon ng Pangulo na isapubliko ang katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng flood control projects kahit na maaari itong magkaroon ng implikasyong politikal sa kanya. 83% sabi, wala kaming problema dyan. So, kanino ang galit ng taong bayan? Wala kay presidente. Wala kay PBBM. So, hindi siya dapat mag-resign. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung hindi galit ang taong bayan kay PBBM, kanino nagagalit? Alam nyo mga kababayan, unti-unti na po kasing lumalabas ang katotohanan. Kaya itong mga Duterte enablers na to, itong mga Duterte politicians, yung mga politiko tulad ni Chavit Singson na nakinabang sa mga Duterte, tulad nito ni Jimmy Bondoc na na-appoint nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang sa PCSO somewhere. Somewhere siya na-appoint. Basta na-appoint siya, period. Etong mga to, nagbabayad ng utang na loob kay Rodrigo Duterte at sa pamilyang Duterte. Kaya hindi ho natin dapat pinapakinggan ang kanilang mga sinasabi. Yung kanilang lahat ng bukang bibig nila, wala nang ibang mabuti, wala nang ibang maganda kung hindi si Rodrigo Duterte. Pero mga kababayan, dito po sa issue ng flood control, unti-unti na pong lumalabas na ito po ay nag-umpisa sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yung korupsyon po sa flood control ay nag-umpisa sa ilalim ng pagkapresidente ni Rodrigo Duterte. At nagpatuloy ito sa panahon ni PBBM. Nung nahuli na ni PBBM, sa kanya in-expose. Sabihin na naman ng mga DDS, nag-iimbento na naman ako. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Dito po sa balita ng Inquirer noong November 5, 2025, ang title ay Ombudsman mentions Romualdez Escudero in talks of next RAPS. Pag kung babasahin nyo ito, may party ho dito, makikita nyo. Dito sa, yung cash trail, ayan. Diyan sa cash trail. Dito, sinabi ni Ombudsman Remulla na nakita na nila ang paper trail o ang cash trail ng korupsyon sa flood control program. Nakita na nila, nahuli na nila. Siguro sa pamamagitan ng AMLA. Okay. Ngayon, dito po, sa press con na ito, nung nabanggit itong cash trail, natanong din si Babe Singson, dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy. Sabi ni Babe Singson, nung siya ay tinanong kung hanggang saan ba patungo itong investigasyon na to. Ang sabi niya, Singson said their investigation into the anomalies in flood control projects would go wherever it needs them. Etong matindi. It started way back. It started in tiny bits in 2018.
started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. The fact is that congressmen and senators are told by the DPWH on which district they can lay down their SOPs. It is clear as day. People were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system to total breakdown. Anong sinabi ng ICI, mga kababayan, sa kanilang investigasyon? Huli. Nag-umpisa daw ito noong 2018. At nung na-perfect na nila ang sistema. Ano yung sistema? Nung insertions. Si DPWH tatawag kay congressman, tatawag kay senator, kung gusto nyo ng SOP, bagsakan nyo na kami dito ng proyekto. Dito kayo magbagsak. Bagsak kayo sa Cebu. Magbagsak kayo sa Bulacan. Magbagsak kayo sa Sorsogon. Ayun, doon na nangyari. Nag-umpisa yan noong 2018. Ngayon, mga kababayan, hindi pa dito natatapos ang kwento. Okay. Nitong nakaraan, nagkaroon ng bagyo. Di ba dalawa? Bagyong Tino tsaka Bagyong Uwang. Ngayon, mga kababayan, si Bagyong Tino, nanalasa siya sa may southern part ng ating bansa, sa may bandang Visayas. At ang isa sa pinakamatinding tinamaan ay ang Cebu. Isa sa pinakamatinding tinamaan. Ngayon po, ang governor po ng Cebu na si Pam Barriquatro ay nagsalita. Sabi niya, 26 billion pesos ang budget ng Cebu City sa flood control, pero eto binaha pa rin kami, yun ang sabi ni Pam Barriquatro. Tapos na-interview siya ni Karen Davila. At tinanong siya kung si Pam Barriquatro ba mismo natuklasan niya kung merong ghost project o substandard project sa kanilang lugar sa Cebu City at sa Cebu Province. Anong sinabi niya? Meron daw. Meron daw. At nung tinanong kung kailan na-construct o kung kailan na budget ang mga flood control programs na to, anong sinabi ni Pam Barriquatro? Cebu Governor Pam Barriquatro nagpahayag ng pagkadismaya sa 26 billion peso flood control project sa Cebu noong 2019. Imagine, 2019 pa, may ghost project na dyan sa Cebu. 2019 pa. Panahon pa ni Rodrigo Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung pag-aaralan nyo, kung titignan nyo yung mga date, yung mga taon, sabi ni Babe Singson, 2018, nag-umpisa na sila. 2019, we're already talking about 26 billion pesos na kinikickback nung panahon ni Rodrigo Duterte. So anong ibig sabihin? Na perfect na nila nung 2019 ang sistema ng korupsyon sa flood control. Isa ho ito sa mga na-expose ngayon dahil sa ICI, dahil sa mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Maski nga si Rodrigo Duterte, umamin siya na may mga ghost projects sa DPWH noong 2020. Meron ba kayo nakita investigasyon? Wala. Ano pa natuklasan ni Pam Barriquatro? Etong sabi. Noong 2017, mga kababayan, in-announce po ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas noong August 24, 2017 na nagkaroon ng flood control master plan ang Cebu City. Actually, hindi lang Cebu City, the Metro Cebu. Oo. At
ang tawag dito ay ang Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage System Master Plan at nagkakahalaga ito ng 33.5 billion pesos. Ang sabi nila, 2017, nabudgetan na yan, 2017. Pero, ano nangyari? Puro ghost project. Walang nangyari. Anong sinabi ni Pambari 4? Nagrereklamo siya eh. The catastrophe could have been prevented if the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan had been executed years ago. Kailan yun years ago? 2017. What happened to the Metro Cebu Integrated Flood Control and Drainage Master Plan? It was approved years ago with a clear promise to safeguard Cebu from disaster. If it was not executed, we must know why. Tanongin mo si Rodrigo Duterte. Alam nyo mga babayan, ang matindi dito kay Pambari 4, yan, DDS yan. Sinasampal na siya ng katotohanan pero hanggang ngayon DDS pa rin siya. Na yung problema ng flood control sa Cebu Island, sa Cebu, ay nag-umpisa nung panahon ni Rodrigo Duterte pero in denial pa rin ang gobernador. Bakit? Kasi DDS siya. Tingnan nyo yung nilagay yung governor dyan sa Cebu. Tingnan nyo yung nilagay yung governor dyan sa Cebu. Naglagay kayo ng DDS na governor. Ayan, yung DDS na governor nyo in denial sa kasalanan ni Rodrigo Duterte. Diba? You chose your poison. You made your bed, now you lie in it. Diba? Panahon ni Dugong yan, no? 2017. Kailan pa naging panahon ni PBBM ang 2017? Diba? Yan. Eto pa mga kababayan. Dahil sa programa ni PBBM na i-expose ang katiwalian sa infrastructure. Nagkaroon ng gana ang ating mga kongresista na pag-aralan ng iba't ibang mga proyekto sa kanilang lugar. Eto mga kababayan, si Congressman Terry Redon, sa Bicol Saro party list siya. Pero may natuklasan siya ng mga problematic flood control projects sa Davao City at Davao Occidental. Naalala ko yung sinabi ni Pulong Duterte. Sabi ni Pulong, walang flood control dito, bumisita kayo dito, walang baha dito sa aming walang baha dito sa aming lugar sa Davao City. Tapos finact check siya ng ulan, the following day nagbaha ang Davao City. Di ba? Ano yung natuklasan neto ni Terry Redon ng Bicol Saro Party List? Sabi niya, in the last 2 weeks, our team had been coordinating with several DPWH officials and staff to look further into the Davao region, particularly dito sa dalawang areas po na ito, Davao City and Davao Occidental. Very clear that there's every reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental, dahil nakita talaga natin dito na hindi totoo na lahat po ng mga proyekto ay kumpleto. Na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Ano yung natuklasan nila Ano yung natuklasan nila Bicol Saro Party List no Terry Redon? Citing reports from DPWH, Redon tagged 3 flood control projects in Davao City as unconstructed and 10 more as incomplete. These are 2021, 2022, and 2023 projects. Sino ang mayor ng Davao City noong 2021? Sara Duterte. Sinong mayor noong 2022? Baste Duterte. Sinong congressman ng District 1 ng Davao City? Pulong Duterte. 2021, 2022, 2023, Pulong Duterte lahat yan Kaya nga mga kababayan, nandoon yung 51 billion peso na intriga sa kanya. Imagine,
Binagsakan ka ng 51 billion pesos para sa flood control tapos wala kang ginawa. Two flood control projects in Davao City and one in Davao Occidental are allegedly poorly situated. Ayun no, para lang may masabi na may flood control. Tapos merong ghost project sa Davao Occidental, 2. Antindi guys. Antindi. Ang tigas ng muka. Oo. Kaya gigil na gigil itong si Jimmy Bondok. Kaya gigil na gigil itong si Chavit Singson na pag-resignin si PBBM. Bakit? Kasi tinatamaan na si Rodrigo Duterte, tinatamaan na yung Duterte family. At syempre gusto nilang protektahan yung kanilang poon. Gusto nilang protektahan yung kanilang pinagkakautangan ng loob. Diba? Si Raulo. Eto, may bagong pasabog si Presidente. Ano yung bagong pasabog ni Presidente? Eto. Natuklasan ni Presidente na bumili ng mga backhoe. Etong Duterte administration. Itinengga sa opisina ng DPWH. Diba? Napakawalang yan talaga ng Duterte. Panoorin niyo to. Bagyo na nagpalubog sa malaking bahagi ng bansa, sanib-puwersa na ang gobyerno at private sector para sa Oplan kontra baha. Nakalatag dito ang maraming plano at umaasa ang publiko na huwag sanang anurin ang mga pangakong ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I-relocate na ang mga informal settlers sa Metro Manila bilang parte ng Oplan kontra baha, ang clearing and cleaning operation ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha ng Kamaynilaan. Kasama ang pagdedemolish ng umano'y illegal structures sa planong palawagin ang daloy ng 120 waterways sa Maynila. 30 rito kinokonsidera na kritikal ng Public Works Department. Kaya naman pati flood control projects na imbis makatulong sa pagbaha ay nakapinsala pa, gigibain na rin. Sa loob ng planong ito, papalalimin pa ng 10 feet o 3 meters ang mga estero simula ngayong Nobyembre hanggang Hunyo ng susunod na taon. We will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Na mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pagdesiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Sa ngayon, wala pang inilalatag na relocation plan. Pero nasa ilalim daw ito ng National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development. Isa pa sa nakitang problema ng Pangulo ay ang hindi nagalaw ng mga basic highway maintenance equipment. Kaya ang mga ginamit na equipment ngayong araw halos bago pa lahat. 10 years ago, nakatenga lang sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. How stupid that is, no? Diba? Sino bang secretary ng DPWH noon? Si Mark Villar, diba? How stupid is that, Mark Villar? Namuhunang kayo sa mga construction equipment tapos hindi nyo ginamit. Ang dahilan nila, dahil daw itatabi nila for the big one. Paano kung hindi dumating yung the big one? 2018 pa nila binili yan, no? Hanggang ngayon di magamit. Ngayon lang pala ginamit. Oh, tingnan nyo. Imagine how inefficient, mga kababayan. Nakatenga lang sa opisina ng DPWH yung mga construction equipment. Si Raulo. Pero ito na yata yung big one when it comes to flooding. Ano po kinakantay natin? Simula 2018, nakaimbak lang daw ang mga equipment na ito dahil nire-reserba sa inaasahang The Big One. Nagamit naman yung iba from the recent disasters natin. But then again, ngayon na naging massive. Kasi kailangan for the whole of Metro Manila and other provinces outside NCR. Sa susunod na taon, nakatakdang i-expand ang Oplan kontra baha sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro.
kasama ang MMDA, mga LGU at ang private corporations ng mga ultra-bilyonaryo na sina Enrique Razon, Ramon Ang at Manny Pangilinan na prime. Tira nyo mga babae, yung mga bilyonaryo nakasuporta kay PBBM. Di ba? Ganong katindi ngayon to si PBBM, mga kababayan. He really, nasa kanya talaga ang suporta ng taong bayan. Really, no joke. Prime Infrastructure, San Miguel Corporation at Metro Pacific. Long-term solution ng Oplan kontra baha ayon sa Pangulo. Kung tutuusin, matagal na raw itong plano pero hindi na ipatupad ng mga nakaraang administrasyon. Ayon sa mga ekspertong kinonsulta nila, 60% ang mababawas sa pinsala ng pagbaha sa Metro Manila dahil sa planong ito. Para sa agenda, Ayun, iintayin natin yan mga kababayan kung ano yung mangyayari dyan sa ganyang sistema. Iintayin natin. Pero ako, I'm confident mga kababayan na maaayos ito ni Presidente. I'm more than confident na kayang ayusin niya ni Presidente. Lalong-lalo na merong citizen participation sa proyekto niya. Imagine, pati bilyonaryo mga kababayan nakasuporta kay PBB. Ganun kataas ang confidence level. Hindi ganyan dati kay Digong. Oo, walang tumutulong kay Digong noon. Bakit? Kurakot eh. Oo, hindi niya alam ang ginagawa niya kasi. Kurakot na, gupang pa. Mamamatay tao pa, anak ka ng tipaklo. Tapos ang gusto ng mga taong katulad ni Jimmy Bondoc at saka ni Chavit Singson mag-resign si PBBM. Bakit? Para ipapaupo niyo si Sara Duterte na walang kwenta? Hindi na, kayo na lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Oo. Alam niyo mga kababayan, ulitin ko, kahit mag-rally uli sila, itong tatlong simbahan na to, yung INC, KOJ, CGIL. Kahit mag-rally sila, 3 araw. After 3 days, si PBBM pa rin ang presidente. Si PBBM pa rin ang presidente. Hindi nila mapapabagsak ang Marcos administration. Bakit? Dahil ang suporta ng Pilipino ay nasa Marcos administration. Wala sa mga Duterte. Wala sa mga Duterte. Sorry sila dyan. Sorry na lang sa kanila dyan. So mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating video na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jarrett Live YouTube channel. And paki-follow na rin po yung ating mga social media platforms. God bless and see you in our next live stream, guys. Bye! See you! Ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?